Ito ang wag na wag mong gagawin pag nagsusulat ka ng opening ng story mo. Chapter 1. Demi's POV. Kring. Hala, late na ako. Super cliche, di ba? OG Wattpadders, alam niya yan. Nahihirapan ka pa rin ba kung paano sisimulan yung story mo? Watch until the end dahil ibubulong ko sa inyo kung paano using my stories as an example. Hello beautiful people, your favorite writer is back again for another writing tips tutorial. This is Demi aka Anak ni Rizal from Wattpad. You click this video because you want to improve your writing at huwag ka mag-alala dahil sa video na to tutulungan kita kung paano nga ba magsulat ng opening ng story mo. Kaya naman wag na nating patagalin pa, but before we begin, you know the drill. Please subscribe to Tales of Demi para sa mga hindi pa nagsusubscribe for more awesome contents. Like this video, share it to your friends, and you can comment below your question, blog suggestions, and so on na sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Thank you! Merong 5 parts ang video na to. Una, yung frequently asked question. Pangalawa, bakit nga ba importante ang story opening? Pangatlo, ano yung mga dapat yung iwasan? Pang-apat, isi-share ko sa inyo yung tips and yung mga examples ko sa stories ko. At pang-lima, isi-share ko rin sa inyo yung experience ko kung saan ako nagkamali or pumalya. Okay, alam ko, excited ka na. Kaya naman, bring out your notebooks and pen para i-jot down ang matututunan nyo sa video na to. And I hope it really helps your writing. Kung nakatulong sa inyo ang video ko, huwag kayong mahiya na mag-share ng inyong feedback sa akin. I really appreciate your feedbacks and comments, guys. Maraming salamat din dahil ako rin ay nai-inspire nyo na magpatuloy na magbahagi sa inyo ng mga libreng writing tips. So ano nga ba yung frequently asked question na lagi ko pa rin nakikita sa mga aspiring writers? Kasi may nagtatanong pa rin sa akin, Ate Demi, paano po ba simulan yung story? Kasi nahihirapan sila sa simula. Meron silang story idea pero nahihirapan nga sila paano nila sisimulan. Dalawa lang yan, guys eh. It's either na madali siya para dun sa mga writer na nung naisip nila yung story idea, alam na agad nila kung paano yung bubuksan yung story, and mahirap siya para dun sa meron lang silang story idea pero hindi nila alam kung paano nila introduce yung readers dun sa mundo ng kwento nila. So bakit nga ba importante ang story opening at bakit ba maraming writers na katulad ko ang nape-pressure na isulat yon? Unang-una na nga, dahil yung story opening mo, dun nakasalalay kung mahuhook yung readers mo dun sa story. Kasi sa umpisa pa lang, pag hindi na nila nagustuhan yan, may tendency na hindi na nila ituloy yan. Kasi imagine nyo na lang na napakaraming stories na nakasulat ngayon and talagang merong competition na alin ba dito yung maganda. So bukod sa pag-grab na attention ng readers, mahalaga ang story opening kasi sineset niya yung tone. Kung ano yung vibes, yung feels. What if horror pala yung story mo pero yung opening mo nakakatawa? So mako-confuse yung mga readers. Pangatlong reason kung ba't mahalaga yung opening kasi ini-introduce natin yung reader sa mundo na isinusulat natin. Pero again, huwag kayong ma-pressure. Kalmahan nyo lang. It's okay to fail. Katulad nga na isi-share ko sa inyo mamaya na meron din naman ako naging mistake sa pagsulat ng opening ng story ko. Sabi nga nila, paano ka matututo kung hindi ka nagkakamali? So punta naman tayo dun sa mga dapat nyong iwasan sa pagsusulat ng opening ng story nyo. Unang-una na nga, avoid cliche. So ano-ano nga ba yung mga cliche openings? Katulad nga na nakita nyo sa intro kanina, yung lagi nating nababasang kring! Yung tunog ng alarm clock, nagising yung bida, tapos late na siya, tapos habang gumagayak siya, nagpapakilala siya na, ako nga pala si blah blah blah. You know, it's okay. Dumaan tayo sa ganung pace. Pero overuse na kasi yung ganun. Ano pa bang cliche? Yung nakatitig siya sa salamin, tapos dinidescribe niya yung itsura niya. O kaya naman dinidescribe ng character yung weather, yung may panaginip, tapos magigising siya, or may flashback, tapos back to present. Pwede rin cliche yung mga new beginnings, yung lumipat siya sa bagong school, yung bagong transferee, yung nasa bagong siyang bahay. Next naman, avoid info dumping. Ako, guilty ako dito. Karaniwang info dumping, yung background ng character, yung dinidescribe, yung setting. Ito yung exposition agad, yung parang nagmo-monologue yung character tungkol sa mga hinanaing niya sa buhay. And meron namang info dumping na parang wala lang sense. Nilagay niya lang yun para lang maumpisahan lang.
Ako, ayokong info dump na nababasa ko sa mga novels is yung historical background ng pamilya. Parang inaantok ako agad. Sa umpisa pa lang ng chapter, nakita nila ang haba na ng paragraph. Ako as a reader, yun yung parang kahinaan ko. Pag nakita ko, parang nakakatamad basahin to. Next na nga, avoid starting slow. So medyo connect na yun sa info dumping. Kasi pag nag-i-info dump ka, parang ang bagal kasi nung nangyayari, di ba? Like, parang nakakadalawang page na ako, puro intro pa rin. Para malaman nyo kung masyado bang draggy or mabagal yung narrate ko dito. Pagkatapos yung isulat, basahin nyo ng out loud. Tapos para pag napapansin yung, teka lang, ang bagal ng pacing nito, tsaka nyo i-adjust. Number 4, avoid lack of voice or yung generic na narration. Ang prone dito is yung mga gumagamit ng first point of view. Kung mapapansin nyo, may mga author na gano'n, na parang pare-parehas lang yung voice ng character nila. May possibility na makompare ka sa ibang characters, diba? Kaya nga nagkakaroon lagi ng issue sa Wattpad na, ay, naalala ko yung gantong story ni gantong author. Kasi, kaya nila nababanggit yun, may similarity dun sa voice. Ito yung pro tip ko sa inyong lahat. Alam ko marami sa atin mahilig magsulat ng prologue. Pero as much as possible, ito, note ko to sa sarili ko, to my younger writer self, na hanggat maaari, huwag ka nang gumamit ng prologue kung hindi naman necessary. Ginagamit lang ang prologue, parang magbigay ka lang ng exposition or short background dun sa story. Pero napansin ko kasi sa ibang stories, may mga prologue sila na pwede namang chapter 1 na lang. May instances na ginamit ko yung prologue sa story. Like for example, dun sa So This Is Youth, ginawa kong prologue yung part na nalaman ng main character na meron siyang cancer. Para sa pagpasok ng chapter 1, tuloy-tuloy na siya agad how to deal with that revelation. Pero yung iba, ang ginagawa, history, may prologue naman na future yung ang setting. Huwag kayong matakot sa pag-experiment ng story nyo, lalo na kung ongoing sa Wattpad. Ang advantage lang din, syempre, nung mga wala pang masyadong readers, pwede nilang balikan yung mga nasulat na nila noon para i-edit ulit. Unlike dun sa mga writers na marami ng viewership, parang, syempre, marami nang nakakita niya, marami nang nabasa. May mga readers na mag-direct, bakit binago? Lagi isipin na yung mga stories na sinusulat sa Wattpad ay draft lang yan. Kumbaga, hindi pa final hanggat hindi pa siya nagiging published as book. Okay, nalaman nyo na kung ano yung mga dapat nyong iwasan sa pagsusulat ng opening. Punta naman tayo dun sa mga tips and sa mga examples ko. At ito siguro yung pinaka-tip ko kung paano ba simulan yung story. Start with an action. Kumbaga, buksan nyo or simulan yung story nyo na meron ng nangyayari. Ini-introduce nyo yung character nyo eh. Ano yung mundo nila, ano yung status quo nila, ano yung normal world nila bago mangyari yung inciting incident or yung catalyst or yung conflict na magpapabago sa buhay nila. Mamili kayo nung ano yung normal everyday na ginagawa nung character. Tapos doon yung simulan. Tapos mamili kayo ng ano sa tingin yung interesting na makukuha yung attention ng reader. So bigyan ko kayo ng example. Dito sa latest publish ko na So This Is Youth. Baka naman sa mga wala pang copy, pwede kayong bumili sa online stores ng Anvil Publishing at sa mga branches ng National Bookstores nationwide. O, di ba tamang promote lang? So, dito sa kwento ni Boss Golda, then yung chapter 1 niya, yung pinaka-opening ng story, nakakatawa kasi. Tapos ka na ba? Isang malakas na ungol ang narinig ko bago siya tumigil. Saka ko siya hinawi paalis sa ibabaw. Shocker sa mga readers ko. Hala, may nangyayaring bed scene agad. Yun yung pinili kong pinaka-interesting kasi it also shows the character of Golda na siya ay liberated. Dito, nagkakaroon na ng judgment yung readers na ay parang interesado tong character na to. Susubaybayan ko nga yung mangyayari sa kanya. So, another example, dito sa latest story ko na sa Pantaha, sinimulan ko siya sa isang statement na sinundan ng dialogue. Sabi nila, madalas daw talagang tama ang hinala ng mga babae. And then, sinundan yun ng dialogue. May business meeting daw sila. Sabi niya na sumisingot-singot pa. Ako naman si tanga naniwala. Kaya palilinggo-linggo siyang nasa Tagaytay dahil doon sila nagtitirahan. Mga hayop sila. Shh! Huwag kang malikot. Saway ko naman sa kanya dahil papaling yung linya na ginuguhit ko sa kuko niya. Patuloy pa rin siya sa paghikbi kaya huminto ako saglit para iabot sa kanya yung isang box ng tissue. Nakikita natin dito sa opening yung status quo ni Mirai, yung bida na siya ay isang nail artist, meron siyang client. So habang babasahin mo yung opening niya, akala mo nilalagyan lang niya ng nail art yung client niya. Hanggang sa inintroduce niya unti-unti na meron pala siyang powers makakita ng future
true touch. Next example dito sa story ko na A Numinous Affair. Actually, meron tong prologue. Pero nag-decide ako recently na tanggalin. Kasi sabi ko, parang masyado ng spoiler for the readers kapag binigay ko sa kanila agad tong information na to. Kaya I decided to scrap the prologue. So, yung character ko kasi dito ay doktor. So, ito yung opening ko sa A Numinous Affair. Doktora, kukunin kitang ninang na anak ko. Pwede po ba? The woman in her mid-30s said as she stared at the glossy invitation she's trying to hand me. Matiwasay ako naglalakad sa hallway nang bigla niya akong hinarangan. I tried to recall her name but my memory failed me. Sa dami ba naman ng taong hinaharap ko araw-araw dito sa ospital? Hindi nakatakas sa gilid ng paningin ko na natigilan ang mga tao sa nurse station. They exchanged meaningful looks with each other. One nurse wrote something in his notepad and showed it to his peer. The other nurses shook disapprovingly. One even waved her hands around her neck, whispering, "Negative yan." What a bunch of moron. Instead of doing their jobs, mas pinipili nilang wag palampasin ang pagmamarites. 1 minute felt like an eternity. The woman was also beginning to wonder why the good-looking lady doctor in front of her seems to be thinking about it. Paniniwala kasi ng mga Pinoy na isang blessing ang maimbitahan maging ninong o ninang ng isang bata, kaya bawal daw tumanggi. No, sagot ko. Ano, Dok? Kumunot ang noon niya habang umiti lang ako. I decline. Kita natin yung normal world nung bida na si Dr. Jael. Kita na agad yung character niya na medyo mataas yung ere niya. Tapos, nakita natin na more on showing dun sa nangyayari sa paligid niya. Sa reader, syempre, mapapaisip ka na, hala, bakit tumanggi siyang maging ninang nung bata? So, nakita niyo yung pattern kung paano introduce yung character or yung story world is dadalin mo yung readers mo kung saan yung everyday life ng characters. For example, si Jael, ang everyday life niya as a doctor, syempre sa ospital. Naglalakad siya sa hallway, may pumigil sa kanyang pasyente para alokin siyang maging ninang ng baby. And karaniwan na palang nangyayari yun kasi by showing to the readers na yung mga reaksyon ng nurse, ganun. Marami rin kasing aspiring writers na nahihirapan kung paano i-introduce yung ugali ng character sila. At ang laging nangyayari, inaabuso yung paggamit ng first point of view. Katulad na lang na, sabi nila, mataray ako, sabi nila, cold ako, yung mga ganon. Imagine niyo, para kayong nanonood ng movie. Kwento mo lang siya na parang nakikita mo. Kaya sabi ko sa inyo, mahirap yung first point of view because it's all in the character's head. Medyo tricky yung paano mo inanarrate in first point of view without telling too much. So aside sa pag-start sa action or dialogue, maganda ring paraan kung paano i-open yung story nyo is by introducing a mystery, an intrigue, or something mapapatanong yung reader na, ano daw? Anong nangyayari? Or pwede rin mag-introduce kayo ng problema. For example, dito sa story ko na Wake Up Dreamers. Kasi yung opening ng Wake Up Dreamers, direkta agad siya sa chapter 1. Makikita yung subjects niya na drop tsaka failed. So makikita ng reader, hala, bagsak siya? Bakit siya drop? Bakit siya failed? Diba sa college, parang pag nakakuha ka ng isang drop at isang failed sa grades mo, delikado ka na. So, doon pa lang, na-introduce na agad yung problema ni Molly at makikita na, ay, hindi niya pala gusto yung course niya, kaya siya nahihirapan. Dito naman sa story ko na Will You Cry When I Die, ang opening nito, first point of view ng main character na si Teo. In my 25 years of existence, I only cried once. Malinaw pa rin sa aking alaala ang araw kung kailan ako huling umiyak. It was 20 years ago when my first dog died. So, inintroduce agad ni Teo yung intriga or yung problema niya. Sa loob ng 25 years of existence sa mundo, isang beses lang siyang umiyak. Siyempre, sa reader, mapapatanong ka, wala, pero palang ganun? Isang beses lang umiyak sa buong buhay niya? Another example naman dito sa story ko na Kahimanawari. Ang opening nito, dialogue, pero pasabog na agad. Patay na si Sari. In-state agad nung nanay nung bida na patay na yung kambal niya. Mag-move na yung plot forward agad. So, okay, nalaman niya na patay na yung kambal niya. Anong gagawin niya next? Ito rin kasi yung problema sa mga writers. Napansin ko, sa sarili ko rin. Meron tayong story idea, pero nahihirapan tayong bigyan ng opening yung story natin. Gusto natin i-save yung best part. Pero minsan, hindi natin alam na yung best part, kailangan ilagay mo na agad sa simula. Kumbaga, pag sa tingin mo na pasabog siya na dapat hindi na pinaghihintay pa, ilagay mo na agad sa umpisa. Yung plot kasi ng Kahimanawari, iikot dun pag nalaman niyang patay na yung kambal niya. Kaya sa umpisa pa lang, sabi mo na agad, patay na yung kambal, patay na si Sari, and then boom, tuloy-tuloy na yun. Nangyayari,
mag-i-intro-intro ka pa ng kung ano-ano, tapos saka lang niya malalaman patay si Sari. So, yung mga key elements na lagi niyong tatandaan sa pagsulat ng opening ng story nyo, yung hook. Okay, ayoko magbigay ng standard formula sa pagsulat ng hook kasi ako, personally, hirap na hirap pa rin akong magsulat ng hook. Hindi lang sa stories ko, kundi na rin sa mga ibang contents. Kasi ang labanan ngayon sa content creating at sa pagsusulat ay yung hook. Pero ang tip ko sa inyo, don't overthink too much. And it's okay minsan na simplihan nyo lang. Kasi sa kaka-overthink ka natin, again, mapaparalyze tayo, compare natin yung sarili natin sa iba, na which is hindi healthy. Pangalawa, don't forget, establish the mood, the tone, dapat hindi yan inconsistent. Pangatlo, lagi niyong tandaan yung character introduction. Kasi baka mamaya, nag-opening kayo lahat-lahat, hindi naman pala yun yung bida. And then, hint sa conflict. So, syempre, kailangan nagpo-foreshadow na kayo kahit papaano na, ito yung magiging problema niya. Para sa akin, naniniwala ko na wala pa ring standard na dapat ganito, step 1, step 2, step 3. Hindi kasi kailangan matuto kang i-break yung rules and step out of the box. And bilang isang writer, malalaman mo lang kung ano yung best na way na pagsusulat hanggat di mo tinatry sa sarili mo. So again, don't be afraid to fail. Don't be afraid to write cliche or crappy stories kasi hanggat hindi mo na-experience of act of writing, kung hanggang comment ka lang, hanggang criticize ka lang, hindi mo naman sinusulat, so anong purpose nun? Ang pinaka-importante dito ay yung nagsusulat ka, sinusubukan mo na mag-improve kahit hindi ka perfect. So, don't be too hard on yourself. Kung merong mga nagko-comment sa inyo, ay hindi maganda, or may nagko-compare sa iba, huwag kayong ma-discourage. Kasi yung mga ganyan tao, hanggang comment lang yan, hanggang criticize lang sila, pero hindi nila alam that it takes courage to put yourself out there, to put your work out there, para i-open sa mundo, para i-open sa mga readers na ma-criticize. It's like you're giving your soul to people. It's yours. Your art is precious Kaya kapag may nagkikritik ng mga gawa nyo, kunin nyo yung dapat nyo i-improve, pero don't take it to the heart. Kasi una sa lahat, paano ko yung critic na yun? Hindi naman nagsusulat. Yes, may karapatan silang mag-comment, may karapatan silang mag-criticize, pero ikaw bilang manunulat, huwag mo masyado i-burden yung sarili mo sa opinion ng iba. That's what really matters, na nakita mo yung mga mistakes mo nun at tinitake mo, ano ba yung dapat kong improve sa susunod? I think na-share ko na sa inyo kahit papano yung mga naging mistakes ko sa pagsusulat ng opening. Pero ito talaga, sa story ko na Nemosynis Tale, na napansin ko yung opening niya talaga ang draggy, tapos puro exposition, ang haba. Dapat pa siyang i-improve, pero hindi ko na-improve nung ine-edit ko. Pero anyway, nangyari na, na-publish na, marami pa rin namang bumili nito at nagbasa nito. I'm really, really grateful. Kasi yung opening niya, nagtanong siya, how does a mirror work? Tapos, mahabang definitions ng salamin na parang wala namang importansya dun sa buong plot. And then, nag-flashback siya ng elementary. Tapos, nakatingin siya sa salamin. Parang cliche. Sabi ko, pwede pa itong ma-improve. Pero, ayun nga, na-publish na. Pero, grateful pa rin ako. Tapos, maraming salamat sa nagmahal sa Nemosynis Tale. Ito yung backstory ni Jill Morin. Actually, kahit din dito sa TPT, gustong dapat i-improve pa. Kasi, ang haba ng exposition niya, ang haba ng pagdadrama ng main character. So, medyo naging draggy siya. And para sa akin, hindi ko alam kung dahil nag-mature na lang siguro ako as a writer. Tapos nung binasa ko ulit yung story ko, parang napangitan ako. Siguro ganun, na kung i-improve ko siya ulit, hindi ganito. Pero kung ako tatanungin nyo, kung i-reprint ko to, i-retain ko na lang siya as is bilang respect dun sa 17 years old self ko na nagsulat nito. Merong isang writer na nag-advise sa akin na kasi pinoproblema ko yung pag-i-edit nung Memento Mori na hanggang sa na-paralyze na ako. Kasi sabi ko gusto kong i-revise lahat. Kasi yun yung problema sa mga writers na na-outgrown yung old self nila sa pagsusulat. Na pag nabasa yung dating gawa, gusto mong i-edit lahat na nagiging sobrang burden. So yun din yung reason kung bakit hindi ko na-publish yung Memento Mori. Kasi sobrang na-burden ako sa pag-i-edit na parang naging perfectionist ako. May writer na nagsabi sa akin na kailangan mo ring i-respect yung 17 years old self mo, yung younger self mo na nagsulat niyan. Kasi iba yung consciousness mo that time
Ako nung sinusulat ko to, nung mga panahon na yon, gandang-ganda ako, parang bilib ako sa sarili ko. Pero nung ngayon, na after 10 years, parang ganon. Pero syempre, love na love ko si Jill. Parang ito yung first baby ko. Wow. And kung i-reprint ko siya ulit, siguro i-edit natin yung mga minor grammar, ganyan. Pero yung instruction ng buong story, kasi ito na yung minahal ng mga readers eh. Diba? Parang feeling ko kasi, bukod sa betrayal sa old self ko, betrayal din sa mga readers ko noon na lumaki na rin ngayon. Yun ang personal opinion ko lang naman. Na-outgrow nyo yung old self nyo. Continuous ka kasing magsisik ng growth. Yung trends kasi, writing rules, yung mga trip ng readers, pabago-bago yan. Baka ma-pressure kayo, yung kailangan ganito, ganyan. Tendency kasi pag lagi kayo nape-pressure, lagi yung i-edit yan. For example, ako recently lang sa Anonymous Affair, ino-overthink ko talaga. 2022 ko pa gustong isulat yung Anonymous Affair. From third point of view, binago ko siya sa first point of view. May prologue siya, tinanggal ko yung prologue. Tapos, nakakasampung revise na yata ako from chapter 1 to 5. And, diba, hanggang ngayon, may ganun pa rin ako na parang perfectionist or parang nape-pressure. Hindi naman mawawala yun sa pagiging writers. Guys, walang tao na secure totally. Lahat tayo may mga kanya-kanyang insecurity. Ang tao na secure lang sa sarili nila, dalawa. Nabasa ko to sa libro. Saint at fool. So, tayo mga normal na tao, kung normal ka lang, it's normal to have insecurities in writing. So, ayun yung sinasabi, don't be too hard on yourself, okay? Kasi, syempre, tao lang din tayo, may damdamin, syempre naapektuhan tayo sa mga comments ng iba. Recently nga, may nag-comment sa message board ko na hindi raw siya nagagandaan sa cover ng So This Is Youth. Sa akin, hindi naman ako na-offend. Kasi naniniwala ako na ang opinion lang naman yun. May ganun talaga. May mga tao na hindi magugustuhan yung gawa mo. At may mga tao na magugustuhan yung gawa mo. Tip lang din sa mga kapwa ko writers. Dumaan din ako sa ganito. Na huwag tayong mabitter dun sa iba. Diba may mga opinion tayo na daw nabasa nila yung sikat and trending na story tapos napangitan sila. Later on, na-realize ko na iba-iba lang din kasi tayo ng trip. Maaring sa akin maganda to. Sa iba, pangit. So, kailangan may acceptance ka na not everyone will like your story. Malaga sa pagsusulat mo, maging malaya ka sa pamamahayag ng sarili mo. Pero syempre, wag mo rin i-close yung sarili mo sa pag-improvements kasi magkakaroon ka ng ego sa pagsusulat. Balance perception about yourself. Not too hard, but not really mayabang. Na, ang galing-galing ko, ganyan. Na hindi ka na-open sa improvement. Okay? So yun lamang guys, maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. Huwag kayong mahiya na magtanong kung may mga questions kayo, and I really appreciate your feedback as well. Kung meron pa akong hindi nabanggit na tips at meron kayong gustong i-share, you are free to do so. Okay, maraming salamat. This is your favorite writer, Anak ni Rizal. Don't forget to subscribe to Tales of Demi. Bye-bye and see you in my next vlog. God bless you.